38 araw bago ang eleksyon 2025, kapakanan ng mga Pilipino ang binigyang diin ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang kampanya. Ating saksihan. Edukasyon de kalidad ang isa sa mga plataporma ni Ariel Querubin. Dagdag pondo para sa kabuhayan ang tututukan ni Tito Soto. Edukasyon ang gustong tutukan ni Senador Francis Tolentino. Isusulong daw ni Congressman Erwin Tulfo ang 200 pesos legislated wage increase. Pagpapalawig ng SMEs ang isa sa mga isinusulong ni Benhur Abalos. Binigyan din ni Abby Binay ang pagpapalawig ng kalidad ng edukasyon. Nais palakasin ni Ping Lacson ang puwersa ng pulisya. Si Senator Lito Lapid na akong tutulong sa pagpapalawig ng turismo. Si Senador Bong Revilla isusulong ang kapakanan ng senior citizens. Pagpapalakas sa sektor agrikultura ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Tinalakay ni Jerome Adonis ang sapat na sahod, kasama niya roon si Mimi Doringo. Maayos sa edukasyon at siguradong trabaho ang tututukan ni Bam Aquino. Nakipag-usap si Roberto Balyon sa mga magsasaka kasama niya, si Leode de Guzman, pati na rin si Luke Espiritu. Karapatan ng mga motorista ang isusulong ni Congressman Bonifacio Busita. Tututukan ni Representative Arlene Brosas ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Susuportahan ni Senator Pia Cayetano ang kapakanan ng barangay health workers. Nag-ikot si David De Angelo sa Camarin, Caloocan. Mas mabilis sa pagkamit ng hustisya ang ipaglalaban ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng serbisyo sa mga tao ang isinusulong ni Senator Bongo. Dr. Richard Mata, Ipe Salvador. Paalala ni Congressman Rodante Marcoleta, iboto ang may pangmatagalang plano para sa mahihirap. Sa Iloilo, binalikan ni Heidi Mendoza ang trabaho noon sa COA at paglaban sa katiwalian. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Nagbabalik na naman ang hiwaga at kapangyarihan mula sa brilyante ng lupa, hangin, tubig at apoy sa Encantadia Chronicles Sangre sa panibago nitong teaser. Sa pinakabagong pasilip sa serye, makikita ang mga sangre na nakasakay sa kabayo at tila desyerto ang dinaraanan. Ay kay Glyza De Castro, produkto ito ng maraming taon na paghihirap para mapaganda ang serye. At may bagong kwento rin ang kanyang karakter na si Pirena. Habang bagong hamon naman para kay Rian Ramos ang kanyang karakter na si Mitena na masamang kakambal ni Cassiopeia. Isang retiradong pulis ang patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Base sa investigasyon, nakaupo lang ang 73 anyos na biktima sa kanyang tindahan nang lapitan ng hindi patukoy na salarin saka binaril ng ilang beses. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din siya ng buhay. Sugatan naman ang 3 taong gulang na babae matapos madamay sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon. Isang menor de edad naman ang patay. Ito po'y matapos tambangan ang sinasakyan nilang minivan sa Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakaligtas at nakalabas na sa ospital ang mga kasama niya sa sasakyan kabilang na ang driver nito. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ipinagbawal na ng MMDA ang pagva-vlog o pagkuha ng video sa kanilang mga operasyon. Ayon kay MMDA Chief Romando Artes, hindi na pwedeng mag-post o mag-record ng MMDA operations ng kanilang mga empleyado habang oras ng trabaho or office hours. Ganyan din ang private vloggers. Tanging ang MMDA Public Information Office na lang daw ang maaaring mag-post ng mga litrato at video ng kanilang operasyon. Inilabas ang polisiya kasunod ng pinunang paraan ng paninita ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Ayon kay Artes, walang suspensyon na ipinatok kay Go pero tuloy ang pagdinig sa kanyang administrative case. Weekend na mga kapuso, may lakad na ba ang lahat? Ngayon pong tag-init, kung naghahanap ng lugar na maginaw, tara na sa bayan ng Matuginaw, ang tinaguriang Heart of Samar. Pwedeng magbabad sa malakristal na linaw at malamig na tubig ng Bagotan Falls. At kung adventure ang hanap, mag-trek na mahigit 1 oras patungong Cathedral Cave
tampok ang nagagandahang rock formation. Next stop ang ipinagmamalaking bayan ng Sapa Cold Spring. Mamangha naman sa iba't ibang stalagmites at stalactites sa Sulpan Malejo Cave at Sulpan Barus Cave. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.